mga voters or botante na mga Pilipino matuto na kaya? Magising na kaya? Magbago na kaya sila? Yan po yung ating mga tanong. Ito po ay pagkatapos pumutok ang nakakahiya at iskandalo na ginawa ng mga politiko, mga proponent ng project sa scam ng flood control program ng pamahalaan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung pag-amin ng mga engineer ng DPWH at mga kontraktor kung saan napupunta ang 25 to 30% ng pera sa total proposed project ay sa politiko, sa Senado, Kongreso. Mga dating congressman, baka ngayon ay local official na, dating senador, baka ngayon ay kung nasa sana, at kasalukuyan o incumbent ng mga government official, elected, appointed. Mahalaga po kasi itong tanong na ito dahil hanggat nagbubulag-bulagan sa katotohanan, hanggat hindi nagigising sa katotohanan, hanggat hindi naninindigan at gumagawa ng tamang pagboto ang mga voters, botanteng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo kasama ang mga Pilipino sa absentee voting, paulit-ulit at mauulit ang korupsyon. Madaling makalimot ang tao, madaling makalimot ang Pilipino sa kahit anong nangyayari sa ating bayan. Pero dito ho sa inexpose na ito at pumutok na balitang korupsyon, trilyong pera ang nawala, pinagparte-partehan nila. Just imagine 30 to 35% na lang natitira matapos kunin mula sa proponent ng project na politiko at kung saan-saan pang dumaang kamay ang pera ng bayan at ang naging kapalit niyan binaha ang Metro Manila at mga probinsya. Kahit walang bagyo, kahit na thunderstorm lang, binabaha tayo dahil sa korupsyon. Ito na yung tamang panahon sa susunod na eleksyon at darating na mga eleksyon sa ating bansa. Dapat magbago na. Huwag kayong mabulag sa magaling magsalita at kaperasong pera na ibibigay sa inyo ng mga leader at kandidato para maging governor, mayor, congressman, senador at iba pang posisyon sa pamahalaan. Huwag niyong ibenta ang inyong kaluluwa at kinabukasan ng inyong mga anak ng ating bansa. Dati ko na sinabi at uulitin ko, walang lehitimong dapat magmalasakit sa ating bansa kung hindi tayong mga Pilipino. At sa tuwing magkakaroon tayo ng political exercise o eleksyon, diyan nakataya sa ating mga kamay at paninindigan dapat ang ikabubuti ng bansa. Pero kung lagi tayo at paulit-ulit na ibuboto natin yung pamipamilyang mga kurap, pamipamilyang politiko, sa kung ano-anong posisyon sa pamahalaan, sila lang ang nabubuhay at gumaganda ang ekonomiya nila. Nakakabili ng mga mansyon, nakakabili ng mga aircraft, nakakabili ng mga luxury car, nakakabili ng yate, nakakapag-abroad at nakakapag-aral ang kailang mga anak sa mahal sa buhay, sa abroad at sa mga exclusive na mga eskwelahan sa buong mundo. Pera ng bayan na ginagamit. Bakit hindi kayo magising sa katotohanan? Pasintabi na po, hindi ko kayo dinidiktahan pero nakikiusap na po ako. Nakikiusap na ang aking mga channel at ang channel na ito sa matagal nating pagbabantay sa politika sa ating bansa, paulit-ulit ang paggamit sa inyo, pagpapagamit ninyo sa mga politikong kurap sa tuwing mag-ieleksyon. Dapat magising na kayo rito sa nangyaring ito para sa next election sa 2028 at darating pa mga eleksyon, tamang kandidato ang bibili ng boto at dadaanin sa pananakot at pera ang kailang pagkuha ng inyong suporta. Huwag niyong tangkilikin kasi nakataya ang buhay niyo, buhay ng inyong mga anak at ang ating bansa. Basta magastos ang politiko, korap yan. Basta magaling mambola at maraming pangako, korap yan. Yan ho ang napakasimpleng halimbawa. Pag namili ng boto, magbabawi yan, kurap yan. Pag gumamit ng mga pananakot at harassment sa mga botante, magiging kurap yan. Pag sobra ang gasto sa kampanya, magnanakaw yan. Doble, triple. Yan po ang
issue at mga basihan na inyong iwasan. Walang kamag-anak, walang utang na loob, walang kaibigan, walang kapitbahay. Basta sa tingin ninyo hindi gagawa ng mabuti, huwag niyong iboboto sa next election. Magising na po tayo, nakakahiya na tayo, kawawa at patuloy na kawawa ang mahirap. Maraming kawawang Pilipino. At patuloy namang yumayaman ang mga abusado sa buwatan ng mga iilang negosyante at maraming politiko. Mga corrupt government officials sa executive department, kasapakat nila sa partihan ng pera na ating pinaghirapan. Kailan pa tayo magigising? Kailan pa kayo magigising? Muli, pasintabi na po, hindi ko kayo dinidiktahan, inilalatag ko lang yung problema at kung ano ang solusyon sa darating na mga araw. Tumulong kayo. Hindi lang ang gobyerno magbibigay ng solusyon sa problema ng bansa. Tayong mga mamamayan, may sarili din tayong paniniwala at obligasyon sa pang-araw-araw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay? Sa mga pinag-uusapan natin dito. Samantala sa iba nating issue, ito naman ho may kaugnayan pa rin. May kaugnayan naman po sa mga development kasi kahit na may ganitong issue, yun naman hong ibang mga programa ng gobyerno tuloy-tuloy from local to national. Yung ayuda, national security, yung business pinalalakas pa rin, yung tungkol sa mga healthcare, tungkol sa food security program, ginagawa pa rin ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy po yan. Hindi naman ho masyadong apektado. Although naaapektuhan, hindi napapag-usapan. Pero yung mga ibang dapat gawin ng gobyerno sa aking pong personal na observation at monitoring, nagagawa pa rin ho at tuloy-tuloy yan. Okay? Mahalaga yung food security, yung pangalaga, pagbibigay ng housing program, pagbibigay ng tulong sa mga farmers, pagbibigay ng ayuda, hindi po nawala, nandiyan pa rin. Pero yung mga ayuda ngayon, sa darating na taon 2026, hindi na po dadaan sa mga politiko. Wala nang ayuda ang dadaan sa Kongreso at Senado. Executive Department na po ang magpapatupad ng lahat ng ayuda na kailangan. Okay? Hindi katulad po ng mga nakaraang taon, pati mga congressman namimigay ng ayuda, hindi naman natin alam kung naibibigay lahat. Wala na po yun. DSWD, Department of Labor, ganyan, dinivide na nila. Pagtungkol sa transport, DOTR mga mamahagi. Pagtungkol sa mga magagawa, DOLE ang mamamahagi. Pagdating doon sa mga 4Ps at kung ano-ano pang mga ayuda, Department of Social Welfare Development. Pag mayroong problema ang mga negosyanteng maliliit, kailangan din ng ayuda, ang DTI ang bahala dyan. So mayroon na hong division of labor talaga, kaya pairalin. Hindi katulad noon, ultimong mambili ng medicine at kung ano-ano, dumadaan pa sa mga congressman. Ginagamit lang nila sa eleksyon. Di ba? Yun yung nangyari. Nakakaya. Hindi naman trabaho nila yun, pero ginawa. Kasi pagkakakitaan na naman. So ngayon, hindi na po. Executive Department, mga departamento under ng Office of the President, ang dadaan ng lahat ng ayuda pagpasok ng 2026. Abangan natin.